Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. Resupply mission mga kababayan sa BRP Sierra Madre, no? And wala daw pong untoward incident at naging matagumpay daw po mga kababayan. Alright? So yan po ay ayon dito sa DFA at matapos nga po ang mga naging usapan no ng China at Pilipinas tungkol po sa resupply mission. Naging tagumpay po ang resupply mission ngayon o ROR mission diyan po sa BRP Sierra Madre. Ang tanong mga kababayan natin dito, no, sumunod ba tayo sa gusto ng China? Yan po yung malaking katanungan dito mga kababayan, no? Nagpaalam ba tayo sa China, no? At pinabayaan ba natin o hinayaan natin sila na mag-inspect doon po sa barko, no, na magdadala ng resupply mission? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at paki-like naman po ang ating video ngayon. I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion mga kababayan kung anong inyong kalooban, no, tungkol po dito sa nangyaring ROR mission na naging matagumpay mga kababayan. O bakit kaya naging matagumpay ang ROR mission natin? Alamin natin yan mga kababayan. Let's go. Kahapon po yan, no? Ito kaya mga kababayan, umpisa na, no, ng panibagong yugto ng ROR mission dyan sa West Philippine Sea. Alamin natin yan, malalaman natin yan dahil alam naman natin na itong China mga kababayan, wala pong kwentang kausap, no. At baka dumating na naman ng isang araw, no, baga parang ano lang to, baka parang pakitang tao lang, no, ng China. Baka dumating na naman ng isang araw mababalitaan natin na hinarang, no, at sisisihin na naman nila ang Pilipinas, no, at sasabihin na naman nila na hindi nagpaalam ang Pilipinas sa kanila, no. Yan ang ating alamin ngayon. Sa mga nagdaang rotation at reprovisioning mission sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal, ilang beses nakaranas ng pangaharas ang Pilipinas mula sa China Coast Guard. Umabot pa sa puntong may nasugatang sundalo gaya noong June 17, ang itinuturing na pinakamarahas na pangaharang ng China sa resupply mission ng Pilipinas. Pero sa ROR mission ngayong araw, wala raw nangyaring untoward incident ayon sa Department of Foreign Affairs. Ito raw ang unang ROR matapos magkasundo ang Pilipinas at China tungkol sa gagawin sa Yungin Shoal para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at maling tansya na hindi nasasakripisyo ang mga paninindigan. Ito ang tanong dito mga kababayan, nasunod ba yung gusto ng China dito? Yun yung isang malaking katanungan natin diba? Yumuko ba ang Pilipinas sa China? Yan, malalaman natin yan sa mga susunod na araw o sa mga susunod na ROR mission mga kababayan, no? Pagka hinarang na naman nila at hinaras na naman, no, ang mga barko ng Pilipinas. Siguro sa ngayon, nananahimik sila dahil nga po nagkakaroon din ng malaking pinsala, no, ang mga pagbaha ngayon sa China, mga kababayan, no? At sabi nga ng mga kababayan natin, tila nakakarma na daw po ang China, no? Ayan, kawawa naman din, no, yung mga Chinese na nadadamay lang din po sa galit din, no, ng mga kapwa natin Pilipino, na dahil po dyan sa ginagawa ng mga tawag natin dito, leader ng China. Diba? Ginamit sa misyon ng civilian vessel na MV Lapu-Lapu na ineskorta ng BRP Cape Engaño ng Philippine Coast Guard. Inulit ng DFA na naaayon sa batas ang ROR mission sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na saksi sa pagiging profesional ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Kahapon habang papuntang Yungin Shoal ang tropa magre-resupply sa BRP Sierra Madre, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Song Silian na nakatataba ng puso na may napagkasunduan na ang Pilipinas at China sa ROR mission. So, welcome development. Okay. Yeah, that's fine. And no, that's we hope this will
well, to de-escalate the tension, to restore the tranquility at sea. I think this the purpose of such a agreement. Nako, isa pa to si Wang Xilian, mga kababayan, no? Alam natin, doble kara din po yan. Kapwa matipid sa detalye ang Pilipinas at China sa napagkasunduan sa mga gagawin sa rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero dati nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na hindi kailangan magpaalam ng Pilipinas sa China. Bukod diyan, hindi payag ang DFA sa on-site inspection. Si Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Tolentino nanawagan sa DFA na ilabas sa publiko ang nilalaman ng kasunduan. Dapat daw maging transparent at huwag isikreto ang nilalaman nito. Yan, mga kababayan. Iwasan natin, no, na magkaroon na naman ng issue yan. No, agaya po, mga kababayan, nung nangyari, no, doon sa panahon ni Tatay Digong, di ba? Itinago yung sinasabi ng China at ng karamihan. No, tsaka neto ni Attorney Harry Roque na meron daw pong secret agreement, no, ang Pilipinas at China. No, wag nating hantayin na dumating na naman tayo sa ganong punto, no, na ilalabas ng China na merong naging secret agreement ang Pilipinas dahil backlash na naman sa atin yan. Babalik na naman sa Pilipinas yan. Sisisihin na naman tayo ng China dyan. Kita ninyo, pagka hindi ninyo nilabas yung usapan na yan, maraming Pilipino magagalit. Kailangan din, no? At karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung ano ba talaga ang nilalaman ng mga agreement. Diba? Kasi sa ngayon, nagiging matipid sila. Ayaw nilang ilabas, no? Yung nilalaman ng agreement na yan. Ang nilalaman nito. Sabi naman ni Senate President Chis Escudero, hindi treaty ang napagkasunduan ng China at Pilipinas kaya hindi ito kailangang ratifikahan ng Senado. It is not a treaty, so it does not need Senate concurrence. But if a senator wishes to look into it, of course, the Senate will pave the way for it. On my part, hindi ko balak maghain ng resolusyon kaugnay niya. Para sa GMA Integrated News, Yan, no? Ito pa isang mga balita, mga kababayan. Kasunduan daw po di umano, no, sa Ayungin. Papayapang na isagawa ng Pilipinas ang unang resupply mission sa Ayungin Shoal sa ilalim ng bagong kasunduan sa China. Isang civilian vessel na binuntutan ng barko ng Philippine Coast Guard ang ginamit sa misyon. Wala namang nangyaring gulo ayon sa ating Department of Foreign Affairs. Noong isang linggo, inanunsyo ng gobyerno ng Pilipinas at China ang isang provisional agreement para maiwasang maulit ang tensyon sa Ayungin Shoal. Sa mga resupply mission ng Pilipinas, hinahatiran ng pagkain ang mga sundalong nagbabantay sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Makailang beses itong nauwi sa tensyon dahil sa pangaharas ng China Coast Guard. Yan, mga kababayan, no? Dito, malalaman natin, mga kababayan, kung may itinatago ba itong DFA. Well, maganda naman, no, na naging matagumpay ang RORE mission. Pero tandaan natin, mga kababayan, ipinagbawal po, no? Ipinagbawal, mga kababayan, ang pagdadala o pagsama ng media, no? Diyan po sa mga resupply mission na yan. Dahil siguro ayaw ng China na makita, no, ng buong mundo kung ano yung kanilang mga ginagawang harassment po diyan. Pwede yun, diba? At kung sakaling magkakaroon ng kaguluhan, syempre, sila lang, no, mga kababayan, na makakapaglabas ng video. Kung wala tayong kasamang media, no, na magbibideo niyan, siguro naman, equip din yung mga tauhan natin, o yung Philippine Coast Guard, yung Philippine Navy, no, yung mga magdadala ng supplies dyan po sa BRP Sierra Madre, equip din sila ng mga camera para siguradong hindi makakalusot, no, ang mga kalokohan ng China. Unless may utos po sa kanila, no, na bawal videohan. No, paano na? No, kaya kailangan maging transparent talaga, no, etong DFA. At ilabas kung ano yung kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng China. No, maraming nananawagan. Yeah, senador, mga kababayan natin. Nakikita natin yan sa comment section eh. Kaya ikaw, mga kababayan, i-comment daw mo sa ibaba ang iyong opinion, no, tungkol po sa usapin na to. Bakit nga ba pumayag yung China sa ganyan? No, ano sa palagay ninyo? No, ano yung nilalaman ng secret agreement?
No? Yumuko ba ang Pilipinas? Sumunod ba sa kagustuhan ng China? Yan ang i-comment nyo dyan sa ibaba at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita-tats tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.